Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng basehan ng bawat break it down na kung saan papanoorin natin ang laban ng mga demon, mga devil na EJ Power at si Beatroom na ginanap nung nakaraang ahon. At ano ba? Bago tayo mag-umpisa pre, Matic, shoutout sa Rooftop Cafe, shoutout sa Alpha Guard, shoutout sa Hypebeat, shoutout sa Linya Lin. Sila pa rin yan pre. Ano ba, kamusta na kayo mga pre? Tayo na tingin ko, walang kwenta intro ko. Huwag na natin masyado patagalin pre. EJ Power versus Beatroom at para sa akin, alam nyo yun, tingin ko isa to sa, para sa akin, Battle of the Year to pre. Yun lang. Game tayo pre. Pakiramdam ko, Putang ina. Interview pa lang, pandemonyo na no? sobrang saya naman. Mahaba lang yung flight ko galing Colorado. Pero, syempre masaya. Nakikita ko yung mga kapwa MCs ko. At eto, ano na naman tayo, one-way trip to hell. Ayun, sobrang laking event. Ang ina nito ni PM Drill. Tapos, grabe yung lineup. Ano siya, sobrang pang main event siya ng mga ibang event, ng ibang mga liga. Sobrang hindi mo titipirin yung panonood kung ano ka, fan ka. Talagang susulitin mo yung 2 araw. Yung laban namin ni Beatroom, pure lyricism lang to. Wala, teknikalan. Pakita kung sino yung mas lyrical sa amin. seryoso pa siya sa kagagawa niya no? Ayun, kumbaga yung bilin versus bilin, sobrang pangit tignan eh. Makita nyo mamaya kung paano yung mga kulitan lang. Halikan ko si EJ, yung pogi niya eh. Sobrang solid yung mga technical styles niya. At saka yung mga yung mga jokes niya na parang sinyo din yung style niya eh. Ano ba, yung kupal na walang laman? Ganun lang ginagawa ni EJ Power. Uy, dang ina mo EJ, kupal kang walang laman boy. Edging Redditor, ganyan yung dating, nanood ng Serbian film, nanood ng mga pelikula ng mga horror na banyaga, tapos in-apply sa utak niya. Siyempre, yung ipapakita ko lang is yung technical. Ganyan yung dating, nanood ng Serbian film, nanood ng mga pelikula ng mga horror na banyaga, tapos in-apply sa utak niya. Siyempre, yung ipapakita ko lang is yung technical prowess ko pagdating sa lyricism na Technical prowess. Papakita ko lang is yung technical Diba? Pantay yung leg niya sa ulo niya, diba? Nabanat ko sa kanya yan eh. prowess ko pagdating sa lyricism na natutunan ko dun sa Colorado. So, ipapakita ko kung ano yung international bars kay Mr. Worldwide. Tangina mo. Kailangan ko yung laban na to, hindi dahil sa title o pangalan. Maraming mga bagay na hinarap ko din, medyo mahirap, delikado, kaya kailangan ko yung liwanag ng tanghalan para sa kaligtasan ko. Yo! Galingan mo, pre. Gagalingan ko din. EJ, galingan mo lang. Ang gagawin ko naman matutuwa ka. Mamamatay ka, mamamatay rin ako. Mamamatay tayong lahat. Let's go! Ang ina, intro pa lang no? Tangina. Ilang battle na ba yung di pa na-upload dito? GL Poison 1, 2, 3. Isa pa lang doon sa day 1. So feeling ko sa sunod na Sabado, no, MZ Raffian na to, pre. Tingin ko lang. Abangan nyo rin pala yung laban ni MZ Raffian, no? Tangina, dikdigan yun. Flip top, round 16, day 2, dito pa rin, The Tent Las Piñas, pang-anim na laban natin ngayong gabi. Yeah. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Flip top, magingay para sa parating nating laban. Papaus pa lang pala dito si boss, no? I beat Flip top official. Si boss Ari, kinukulit akong isa buhay, no? Ano kaya tingin nyo, pre? Merch. Sa kanan ko, Cavite, Mandaluyong, represent para sa inyo. Magayay tayo lahat para kay Vitro. Piperangan ko pakatangahan nyo na sobra walang bola pag kumontra sa mga wakno na boka mga temang purutok ng opang toma opang joke. Yeah, joke lang, di naman nakungulit pala si boss Ari. Kahabang ako normal forma pero umuor. Ingay Likha, Raplines Battle League, let's go. Yeah. At sa kaliwa naman, Denver, Colorado, represent para sa inyo ang pagbabalik. Magayay tayo lahat para kay EJ Power.
Sana nga ba Diablo ang pinili madaig kahit alam na ni mamili Sana konti pa lang palalaban ni AJ, no? O 11 sa pa lang. sakit ay hindi itatapik ang aking palat at daliri sa sahig. Nakaangat na ang pulang bandila, loob ng katawan ko ang arena. Libo-libo man ang makipagrambulan laban sa isa bibigyan ko ng partida. Shoutouts outside circle. Shoutout sa lahat mga represent collab, lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng mga kasama natin mula kahapon. Lahat ng support ng Tunay Live at online. Nanalo ng coin toss si EJ Power. Let's go, Pinili let's niya go, mauna. let's go. Si Petro. Tigdalawang minuto dapat. Pakinggan natin to. Enjoy natin to. Play the battle video. Pagkatapos sa Visayas, yung career ko, alright. Ngayon, Bitrom versus American, Bitrom Worldwide! Yeah! I'm all hype! Puta na, hindi ako magpapadaig! Ako talaga yung tunay na buong daigdig! Anong gusto nyo? Teknika ng palupitan na grabe? Sundalo aktivista? Hindi! Papogian to pare! Gagi intro pa lang ni Bit, no? Parang, alam nyo yun, ang lupit din na technique, no? Kasi pag nakita mo yung Beatroom tas AJ Power, matik yun na, sundalo versus aktivista. Kumbaga siya, binabali niya na ano, na parang gusto niyang diktahan na, puta na, ano, pagwapuan to, hayop ka. Parang ganun, babaliin ko, expect na siya na madlang peeps, pre. Hindi ganun. Papogian to pare! Wala akong pake kung pang isa buhay ang binuo mo mga atake! Basta ako yung makabagong dahilan kaya itong flip-top pinapanood ng mga babae! Tapos ikaw, pogi ka? Panggapapota! Eh since high school, shota mo na yung asawa mong si Jonah! Huwag ka umasta, kuya! Puta, wala ang ora! Pogi pero isa lang naging jowa! Kawawa! Kayo Lisensyado si Beatroom, ano, no? Mag-rhyme ng ganun, no? Tropa sa kawawa. Putang ina. Feeling ko siya lang yung isa sa pwedeng gumamit nun, pre. Mga ganong tugmaan na hindi mo pwedeng questionin. Diba? jowa! Kawawa! Wala ang ora! Ora. Pogi pero isa lang naging jowa! Kawawa! Kawawa. Kayong angas-angas mo, gago, nakakabagot kasi nagpakasal na agad sa unang kantot. Kaya di kita maabot kasi champion sa unang beses na pagsalang. Gago, pinakasal mo, unang beses mo na bimbang. Kung magyabang kang pogi ka, akala mo balagbag ang testes. Kapugian ko, sakto lang, pero ang daming excess. May mga breakup, mga kaumay, pero yung etis ko, the bestest. Ikaw love life mo, parang isa buhay mo kasi una lang yung beses. Sa kupalan, gusto mo Yung excess ba na ano? Sakto. Yung sa second line niya bang ano? Ano ba yung excess? Teka. May mga break, sakto lang, pero ang Kapugian ko, sakto lang, pero ang daming excess. Parang sakto lang pero ang daming excess. Ano ba yun? Ino-overthink ko lang ba na baka konektado yun sa, alam niyo, baka metapora ba patungkol sa mga damit-damit? Parang excess, extra small, sakto, ewan ko. Sa tingin nyo? May mga breakup, mga kaumay, pero yung etis ko, the bestest. Ikaw love life mo, parang isa buhay mo kasi una lang yung beses. Sa kupalan, gusto mo mahusay ka? Puta ang lalanon. Pero ang totoo, good guy ka? Tangina, sama nun! Kaya di ako sasang-ayon, yung angas mo ngayon ay fucking doubt! Gago, wala akong respeto sa rapper na isa lang ang body count! Tangina, no? Gagi, lupit, no? Parang alam niyo yun, ang ganda na napiling angulo din ni Beatroom tungkol si KEJ Power na ano, no? Alam niyang kumag-kumag. Putangin na mo, pupuraan kita dito pag mumukhain kitang mabait. Pero yung tingin ko ano, sabihin na natin sigurong baka isa nga lang yung body count ni EJ, no? Pero tingin ko, madami tong body count si EJ sa gera. Kaya pala matanda ka na, edgy ka pa rin. Puta, 30 ka na, thirsty ka pa rin. Isa lang kantot mo, di parang virgin ka pa rin. Tapos ang laki pa ng asawa mo, parang turking inahen. Kung mag-uupal, tipong never before said, di magkakayang gamitin.
pero marriage before sex, ayaw lang aminin. Kaya pala panay damay asawa, matagal lang matiisin. Kaya minsan sinabi niya, I have lived long enough to see myself become a villain. I have lived long enough to see myself become a villain. Sinama niya sa rit Tayo na mukhang bading nung una eh. Tapos biglang mukhang bullying ano. Yan mo. enough to see myself become a villain. Yeah. Tapos biglang mukhang nangaasar na kumag. I have lived long enough to see myself become a villain. Sinama niya sa written at yung setup ng gigigil, pero Facebook quotes lang naman yung gusto mong sabihin. Sa katangin naka-script sa Batman yon, huwag ka nang maraming say. Takin ng version cartoon, buti pa si GL Anime. Legit ba na script sa ano yun? Sa Batman? Di ko alam eh. Pero sige Pero magandang butas kung sakali parang pinapamukha niya. Puta yan mo. Pili mo tumatak mo na linya yun, EJ, gago ka. Quotes lang naman yun ni ano, Harley Quinn. Hindi ko lang sure kung totoo ba. Pasensya na kayo, no? Di ako ganun kaano sa mga movie references eh. ay ng version cartoon, buti pa si GL Anime. Pero sige lang nga, kupal ka na kasi ang kapal ng packing paste kasi nung tour na kami nagsusulat ikaw ng kaka-copy-paste. Pero bakit ka nga naging villain? Dati kupal lang sa larangan, pero naging masama ka dahil inggit ka sa pinakita ko kay Slakwan. Tol, ginago ko lang sa garaning wak nilang galawan. Ikaw kupal ka lang para sa laro, wala kang pinagalaban. In-expose ko yung mali nila gamit mali rin, pero iba interest. Kasi nung binaboy ko si Lil Jon, boom! Wala nang 3GS! Tapos di na DDS at kakampi ko pa sa political party. Ikaw yung mga kinupal mo, ano? Hindi naman nagmilitary. Tapos si Sherry, nilaban na kay Sherry, si Cray, dinamay na sarap. Pero hindi ko bababuyin yung babae mong anak. Alam ko sa Amerika siya lalaki at proud ang kanyang dad. Eh di mamatay siya sa bullying kasi brown kanyang balat. At di kakupalan yun. Realidad yung nagamit. Buhay niya ang pangit kaya ang ganda ng topic. Dinamay ko na anak niya. Nilagay ko sa panganib. Talagang tumira ng bata. Parang si Balakid. Utang ina. Round 1 ni Vitrum pre, mabisa, maganda yung opener niya, no? Meron siya mga banat na, ano, yung, ano ba yun? Yung parang meron siyang pinupunto na mamamatay siya sa bullying, parang doon daw sa anak ni AJ Power. Pero, ano ba, tumakbo yung round niya sa, ano, papugian to. Tapos, doon sa yung banat daw ni AJ, galing kay Batman. Isa lang yung body count. Ano ba ba? Yun, mga hindi nag-military. Solid na round 1 kay Vitrum pre. Pero alam nyo yun, parang medyo mukhang painit, no? Mukhang yung second half niya mukhang medyo naging painit ng round niya. Solid na opener. Pero dun sa medyo kalahati bago magtapos, parang alam nyo yun, medyo hindi naman nangapa. Maganda yung punto pa rin. Pero ano ba? Putangin na, di ko mapaliwanag pre. Kayo na bahala. Anyways, pakinggan natin yung ender niya pa, no? Kumantot ng minor. Parang si Balaki daw. Hindi ko alam yun pre. Pero tayo na, dami kong hindi alam, no? Anyway, solid na round 1 mula kay Vitrum. Pakinggan natin yung round 1 na itong, ano, ni Roommate. Yo, yo, yo! Yo, 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 yo! Inaasar ako nito. Stick to one lang daw ako sa aking asawa. Inggit ka lang kasi yung mga putang inang magulang mo hindi magkakilala. Yo! Ay, na magulang mo, di magkakilala, no? Putangin. Alam nyo ba kung ba't sa ahon pinabalik na naman ako mga pre? Wala eh, si Looney mamamatay na kasi. Putang ina, pre. Alam niyo yun, yung mga banat na ito ni AJ Power, puta, narinig ko na talaga sa ano eh. Kaka-practice niya ng practice, putang ina. Pero nung unang beses ko narinig yan, sabi ko, putang ina mo, sasabihin mo ba talaga yan? Sabi niya, oo, maayos to. Putang ina. Napapaki yung Sir Luz eh. Ano? Wala eh, si Looney mamamatay na kasi. Nakapaki yun. Pero sa kabilang banda, no, aminin natin sa Otsa, hindi, magandang 2 lines yun, pre. Tangina na, magandang intro na yun, medyo okay din yung rebat niya nung una. Tapos naka-intro pa siya ng gano'n na parang 2 lines pa lang. Alam niyo, nakakot niya kagad na
titignan, parang papakinggan na kagad siya ng mga tao. Parang ganun. Pero ang lala lang ng mga naiisip niya. Pati cameraman eh. Ay, pati si Ma'am Prizzle, tawan-tawa eh. Ay, mamamatay na ba ang baby ko? Hindi ito yung hinihingi kong average MC. Ba't mo tinapat sa akin yung gago na yan? Last ahon, dumurog ako ng champion. Ngayon, feeling champion naman. EJ Power versus Beatroom. Yan ba yung dream match na pinipilit ng husto? Pwes para akong nanay at tatay mo. Hindi kita gusto! Delivery pa, no? Para akong nanay at tatay mo. Hindi kita gusto. Putang ina, ambon Hindi bars. kita gusto! Maganda yung mga panimula ni EJ dito, pre. Requirement, para maging malupit na battle rapper, dapat wala kang tatay. Kaya di counted tong putang inang to kasi wala din niyang nanay. Tibay, di ba? Repin niya pa, ingay likha. Nag-iingay pagkat di niya alam kung sino sa kanya ang lumikha. Kaya nga masasabi ko, fuck you sa mga magulang nitong tunay. Wala kayo kay Kobe Bryant, sinama niya yung anak niya hanggang kabilang buhay. Yung Kobe Bryant linya na yun, pre, alam mo yun, putang na sobrang... Hindi mo alam na parang kaya pa rin pala talaga siyang isipin ng mga tao eh, no? Tingin ko hindi naman ganda si EJ sa tunay na buhay, pero ewan ko kung bakit ba pag nagsusulat siya, ganito yung mga nasusulat niya. Ano ba, kailangan niya ba ng gabay? Kailangan niya ba ng... Ano ba? Tingin mo reaction ni Sir Lunso, parang hindi din alam ni Sir Lunso kung ano yung gagawin niya. Ang tunay, wala Sir Lunso na mo. kayo kay Kobe Bryant, sinama niya yung anak niya hanggang kabilang buhay. Parang sabi ni Sir Lunso, gago ka, ano yun, EJ, putang ina mo. Alam mo yun, tangin ako may bars, may jokes, yung banat niya na yun, hindi mo alam kung saan may ilalagay, no? Hindi mo alam kung sa bars ba, sa jokes ba, ewan ko, putang ina. Parang meron siyang sariling kategorya. Diba? Pinapaki na nga siya ng tao. Nakita nyo to? Nakikita nyo ba to? Nakikita nyo to? Pinapaki na siya, oh. O baka sabihin mo, hiwalay mga magulang ko. Eh, ano naman ngayon? Ikaw nga, pangalan mo, Francis my son, pero wala pang tumawag sa'yo ng gano'n. Di mo kilala mga nang iwan sa'yo? Tangina, ano ka, dead drop? Puno na daw kasi storage sa inyo, kaya literal ka na in-airdrop. Ako, merong stepdad, kaya dalawa ang aking airpot. Inggit ka lang kasi sa'yo walang tatay na nag-step up. Ako dalawa tatay, ikaw ampon. Alam mo na ang ating kaibahan. Ikaw pinamimigay, ako pinag-aagawa. Yung pagkatalo niya ng finals, Yung tinakbo ng 1 minute and 30 seconds ni EJ Power, pre, no? Wala siyang, alam nyo yun, parang siniksik niya ng maigi. Tingnan mo, putakin natin naman crowd reaction, no? Halos 3 minutes na siyang nandun sa gitna. Tapos, tama ba? Halos 3 minutes na siyang nasa gitna ng stage, tapos konti pa lang yung nasabi niya. Parang, para sa akin, sobrang siksik. hanggang ngayon, Tingin nyo. Yung pagkatalo niya ng finals hanggang ngayon, iniiyak niya pa. Gusto mong iuwi yung kampyonato? Bakit? May uuwian ka ba? Isa buhay finalist niyo Diba? Puta, every 2 lines, no? to? People's champ pero iyakin?
O anong feeling nang mas umasa ka ng ilang buwan kaysa sa akin? Hoy, kahit di ako mag-champion, EJ Power is EJ Power. Habang yung mga tulad mong tanga kailangan pang umabot ng finals para lang mag-matter. Puntuan na. Tanginang yan, Arik. Match up mo, di mo ayusin. Ganto na ba, abobo, tingin mo sa akin? Binibigyan mo na ako ng laban na sure win? Tingin mo sa akin, biggest moment ng karir mo, pues ekspektasyon mo dyan punit dahil tingin ko sa'yo, plane ticket ko lang para makapagbakasyon ako ulit. Pansin nyo, panay call out sa battle astang maluwang na yung tornilyo. Kunwari kupal, pag lumalaban, pambano naman yung stilo. Kaya wag ka nang magtaka, ba't hanggang ngayon ikaw ay nandirito? Hinahype ka lang ni Ari kasi namimiss niya na si Nico. Si boss. Alam mo yun, tangin na parang tinutukan pa ni Kuya Kebs ng camera, ano? Alam mo, parang pinaka-awkward. Feeling ko isa to sa pinaka-awkward na araw ni Boss Arik siguro sa stage. Eh si Kuya Kebs, demonic din. Kaya Enigma! Wala talagang takas lahat kay Kuya Kebs, eh, no? Putang ina. Dapat talaga tinatakpan yung camera, eh. Kaso tangin na, kahit makatakas ka naman kay Kuya Kebs, pag natakpan mo yung camera, tangin na, panay picture yung isa dyan, eh. Awkward. Kaya Enigma, kayo na talaga gumagawa ng sarili nyong lapida. Tama naman mga sinabi ni Akata. Joke lang, ayoko mabantulad nila. Tangin na napansin nyo ba? Parang nakadalawang tubig si boss doon, pre. Tangin na pressure sa banat, eh. Yung, may dalawa siyang tubig na hawak, no? Kayo na talaga gumagawa ng sarili nyong lapida. Kakainom pa lang, inom ka agad, no? Tama naman mga sinabi ni Akata. Joke lang, ayoko mabantulad nila. May sabay kabig, puta. Sip-sip ka kasi masyado, kita naman sa mga luma mo na fanpic. 2012 pa lang sa mga miyembro na ng Uprising Rumaraydik. Kaya sa mga aspiring rapper dyan, tuloy lang sa pagkapit dahil ito yung buhay na patunay na may patutunguhan yung pagtsupa kay Arik. Ire-remind lang kita ha, yung nagawa mong hype aksidente, aktivistang nagmamataas, sa malalaking pangalan ka lang dumedepende. Dehins ka na aangat ng ranggo, hanggang dyan ka lang sa pwede. Tandaan mong hanggang mid-tier lang mga tulad mong batang rebelde. Nakilala ka lang naman nung laban nyo ni GL kung saan dehins ka nag-champion. Oo, isang laban lang maganda sa'yo, parang day one ng ahon. Putang ina, sagasa lahat, no? Putang ina na ito ni EJ Power talaga. Hayop ka. Parang si Bitrom lang kalaban, tapos lahat kaaway mo na, no? Putang ina, nakakatakot to palabanin si EJ, pre. Ahon. Sa'yo, parang day one ng ahon. Sandehins ka nag-champion. Oo, isang laban lang maganda sa'yo, parang day one ng ahon. Day 2 is the shit. Tangina, buti na lang pala day 2 kami, no? Tangina, kung sa... Siguro kung day 1 ako nung baka na-hurt yung feelings ko, puta. Kaya paano tatagos to? Tinalo nga to ni Manda, di umubra pagka malalim. Tinalo din ni Rafian, di tumalab, yabang at hangin. Tinalo ni Prince Rhyme, ni K-Ram, ano bang pag-uusapan natin kung tinalo ka din ni J Black, yung pinakamahina sa batch namin? At ngayong kalaban mo si EJ Power. Tanginang yan. Kita ko si J Black yan, putang ina, biglang, ano eh. Biglang CR eh. De, pero, ano ba? Yung simpleng angulo na yun, no, parang nasagasaan, may taong nasagasaan, no, pero alam nyo yun, parang pinapamukha pa rin ni EJ Kibitrom na, putang ina mo, tinalo ka nga nito mga taon to eh. Parang, ano pa, yayabang mo sa akin, tapos tinalo ka ni J Black, yung pinaka... So parang gusto niyang sabihin, no? Gusto niyang sabihin na tangina mo Bitrom, talunan ka. Kaso po tayo na may mga nasasagasaan pang iba, parang gano'n. Pero kupal nga, di ba? Tangina, kumag, puking ina mo, EJ. What the fuck? At ngayong kalaban mo si EJ Power, sure ka na na magigigi.
Balik sa ilalim ng mid-tier yung pangalan mong nakakadiri. Ano, paubos na ba yung mga tunay? Bilang na lamang sa daliri, tandaan nyo tong bagong moto ng flip-top. Kupal lamang ang mananatili. Makakatikim to ng maltrato, labang aktivista at sundalo. Titiyaking walang magandang sasabihin yung bibig ko na pasmado. Kung tingin mo sagad at lumalampas na ang iyong pagiging barumbado. Kung bunganga mo ay walang preno, pues ako'y bangin, ikaw sitado. Sa pitin delikado, walang dadating ditong milagro. Kamalasan ng hatid pagpangalan natin ay dinikit mo na masyado. Sa battle rap meron akong sumpa at ito'y dadamhin niya sigurado. Mamamatay kapag tapos lumaban sa akin parang Lil Jan at Romano. Ang ina nito ni EJ Power, no? Tingin ko dito mukhang alam nyo yun, baka nababasa ni EJ Power siguro or nakikita-kita niya na si Vitro may isang kumag at isang kupal. So mukhang ang game plan din talaga ni EJ sa round 1 na parang tangina mo, upal ka, gago, eto, kupal level 99. Parang tingin ko yun yata yung game plan niya dito. Kasi may mga ibang laban si EJ na alam nyo yun, pasundot-sundot lang naman yung dark shits niya, yung mga dark humor niyang banat. Pero dito parang siniksik niya agad sa round 1, pre. Diba? So feeling ko yun siguro yung nakita niya. Tayo na, eto si Vitrom, kupal to. Eto, putay na mag-iisip ako ng mga bagay na sobrang lalala. Lalala, diba? Ganon lang manggago. Dapat sure ang panalo. Magbanggit lang ako ng mga patay na tao. Boom, may bars na ako. Puta si Louie, napapayo ko. Parang pati si Sir Lons na na-apekto na putang ina nito ni EJ Power. Oh, boom, may bars na ako. Yung Sir Lons sa baba. Ang ina kamot siya eh. Kaya wag mo ako mapangaral-pangaralan. Yang diskarteng yan palyado. Kaya nga tayo pinagtapat eh. Parehas tayong tarantado. Andito tayo sa entablado. Kung saan bawal kang magbago. At tandaan mo kung sinong unang maging mabait. Matik yun ang matatalo. Tangin lang yan. Round 1. Ano ba? Para sa akin, di ko alam, no? Pero tingin ko, kahit magka-roommate kami ni EJ Power, no? Pakiramdam ko mukhang nakuha niya talaga yung round 1 dito, pre. Napakalinaw para sa akin. Alam niyo yun, parang solid din yung round 1 ni Vitrom, pero parang may mga aspetong, ay may mga ibang, ano ba, parang sa ibang banda, may mga lumalamang si EJ. Isa siguro yung yun, sa rhyming na din siguro. Although solid din si Vitrom kasi kahit yung rhyming niya, ginaganon-ganon niya. Kasi pakiramdam ko sinasadya ni Vitrom eh. Kaso ang malupit kay Vitrom, nadadala niya ng maigi. Pero yun, tingin ko moments din siguro mga lumalamang si EJ. Ano ba? Kung nagka-dragging man si EJ, natatandaan ko yata yung isa, parang hindi ganun ko kumonekta. Yung parang plain ticket ko ulit. Parang ganun yung ano niya. Medyo hindi masyadong lumanding, parang ganun. Pero pagkatapos nun, halos... Diba? Parang halos lahat na putang ina, lahat sinasagasaan. Day 1 nung ahon, sila J-Black, putang sila Looney, mamamatay na daw. Sino pa ba dinamay na itong putang ina to? Si Sir Arik, namimiss na daw si Nico. Ano pa? Gagi, yun. Pakiramdam ko pre, round 1, malinaw yun na EJ Power. Sa tingin ko lang naman bilang roommate. Sa tingin ko round 1 nakuha ni EJ. Pahinga natin bawi ni Vitrom, pre. Kayo ba? Tingin nyo kanino round 1 doon? Pahinga natin round 1 ni Vitrom. Ay, round 2 ni Vitrom. Let's go. Gagi, naalala ko tong laban na to, parang nung nilabas pa lang yung poster, tapos nakita ko, puta, EJ Power versus Vitrom. Alam nyo yun, parang isa din talaga siya sa dream match. Tapos isa din sa mga magiging what if kung sakaling, yun nga, di ba si Vitrom nag-finals, tapos paano kung nakalusot si EJ? Ha? Parang parehas kumag, di ba? At pakiramdam ko sa round 1 nila mukhang hindi sila nang disappoint. Hindi na ako champion! Puta, invento ka, bitch! Kung di ako champion, ba't yung DMs ko ang dami mga chicks? Sabi na, di ba, ang dami nang hangad yung titi kong bakat! Vitrom the people chop! Lalaking para sa lahat!
Si Vitron pre, parang alam niyo, pilit niyang binabali yung ano eh. Kung si EJ puro kakumagan yung bitbit, eto naman si Vitron mukhang biro na ano. Tangina mo, kumbaga si EJ dark shit yung binabanat, si EJ na, ay si Vitron naman, tangina mo pogi ako. Kumbaga kay Vitron, parang liwanag siya dito eh. Kumbaga si EJ yung kadiliman, tangina si Vitron yung liwanag sa dilim. Tsaka, tayo na, pinag-aagawan daw siya. God damn! Pinag-aagawan siya ng mga tatay kasi yung nanay niya ginangbang! Yung para sa lahat! Solid na ribat pre, putang. Sigaw ba hanggang mamatay to? Malamang angle Sigaw pa hanggang mamatay ito. Tingin ko siguro dun yung galing sa ano, dun sa banat ni JK Shea tungkol kay Facundo. Na hanggang mamatay daw si Facundo, mag-react lang daw yung crowd, parang ganun. Sigaw ba hanggang mamatay to? Malamang angles nito, pang-engot na naman. Sabihin wala akong pamilya kahit meron pa naman. Kaya egol ka na dyan kung kanyang angle na sisikap. Kung tingin mo wala akong pamilya, come on bro, pamilya ko ang flip top. Oh, tayo na gagi. Tuwan-tuwa kami dyan ni Marshall, pre. Pamilya ko ang flip top. Tanginang yan. Tingin nyo ba, ribat ba, pre-med o ano? Pero ang ganda nung pagkakalatag niya, putang ina. Gagi, wala alam nyo, yung parang nung yung kala mo lamang na ni AJ, hindi mo pa rin para alam na tangina kung mananalo si EJ. Parang ganun yung datingan eh, no? Come on bro, pamilya ko ang flip top. Pamilya ko ang flip top. Ina to, billing, puro reference ka lang, kaya mga bars corny, mga pinanood na gory habang yung life comfy, hanggang mag-flip top, makilala. Life compy. Life compy. Anong life compy, pre? Ano kaya yun? Di ko alam yun eh. Corny, mga pinanood na gory habang yung life comfy, hanggang mag-flip top, makilala at maging wak, lodi. Puta, ikaw lang yung billing na walang laman, yung backstory. Dumilim lang buhay na nagka-PTSD siya. Yeah! Real yan talaga. Nagka-PTSD kahit medic lang siya. O di ba ang tanga? E di lumibang ka na. Nagka-PTSD kahit medic lang siya. PTSD kahit medic lang siya. O di ba ang tanga? E di lumibang ka na. Sa Pinas, puta, magbalik ka na. Kasi nang gagamot ka na nga lang doon, takin na nagkakasakit ka pa. Nang gagamot, nagkasakit, nang ina, pulo. E di lumibang ka na. Sa Pinas, puta, magbalik ka na. Kasi nang gagamot ka na nga lang doon, takin na nagkakasakit ka pa. I need you, nurse. Takin na, dos. I need you, nurse. We need you, nurse. Parang, tama ba? We need you, nurse. Sa Pinas, no? Takin na, dos, sundalo per nurse lang naman. O, walang masama sa mga nurse. Papuri sa inyo. Pero ito, sinungaling sa verse. Bullshit na to. Pero ako, sobrang galing. Di kayo kailangan para mapabuti ako. Kasi huling kita ako ng nurse nung tinutuli ako. Kasi ito ginagamot kay inay ng aso. Puta paksit naman. Hindi PTSD yan gago. Rabies na yan. At kesa lumabis pa yan, umuwi ka na kasi dito. Kung mahilig ka talaga sa mga ipapasok kita sa BPO. Ay na umuwi dito kasi may kanta siya. Ako ay weirdo, weirdo. Sa pagkabata ng inalay, kwento ng kanyang buhay at imaginary mga kaaway. Sa kwarto lang nasanay, walang kasama na karamay. Nagangas ba kay GL, parehas lang din lumalabas ng bahay. Tangina mo, wag kang puro dalas-dalas sa yabang. Hindi pwedeng puro ka lang angas-angas sa laban. Dapat meron ka rin galawang labas-labas tahanan. Labas-labas tahanan. Sabi na sa weirdo song, may mental health problem siya. Wow! Grabe! Paano nangyari? May pera yung tatay mo tapos mayaya ka dati. Sabi yaya ka grabe, di ka makampante at papamatake. Kaya hindi mental problem yan pare. Ang tawag dyan, maarte. Mayaya ka dati. Mayaman yung tatay mo, just mayaya ka dati. Kaya pinagbumukha niyang subdivision boy si EJ, no?
Although yung pagmumukha ni AJ mukhang subdivision boy din naman talaga, no? Pero parang yun yung pinupunto dito ni Vitrom. Tangina mo AJ, subdivision boy ka, gago ka, maarte ka, parang gano'n. Hindi yan, Villain. Trip na yun, pang nerdo eh. Weirdo eh. Ayaw pa nga pahawak sa kwelyo eh. Hawa ko ba? Tangina si AJ, oh, putangina. Defense position. Hey. Tangina, ano din kagad si AJ, no, gagi ang kulit. What? What? Paisa lang. Tangina, ano yun? Alam nyo yun, si AJ Power alam din naman natin na pag nasa entablado yun nga, no? Parang battle mode talaga. Pero ang lupit dito ni Vitrom pre kasi parang yung mga simple niyang gano'n, yung mga simple niyang pangungulit, parang tingin ko nawala siguro sa isip ni AJ na gagi, battle nga pala to, dapat battle mode ako, patayan. Kumbaga nagkaroon siya ng ano, gumaan siguro yung loob niya na tayo na, kaibigan ko pa rin pala to, no, kahit ano nagbabattle kami. Parang gano'n, nakuha ni Vitrom yung loob ni AJ. Kaya parang hinayaan niya na lang din si Vitrom sa gagawin ni Vitrom. Putang ina. Diba? Yeah. Yung mga simpleng ganun, tangina, nakakaano yun eh. Parang nagkaroon din akong battle ng ganyan kay... Nakalimutan ko lang kung kanino. Basta naging komportable ako bigla sa entablado. Na tangina, bahala na yung kalaban ko, sasabihin niya o sa gagawin niya. Basta naisip ko, tangina, tropa ko pala to, parang ganun. So tingin ko ganun din siguro nangyari kay AJ. Ano? Doon pala ako nakatawa si Vitrom. Biglang natawa na din si AJ. What? 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 Diba? Natawa na si AJ. Paisa lang. Paisa lang. Nahawakan na, tangina! Ang tagal mong tinis, men! Papahawak rin pala, kailangan lang ng kiligin! Gagi, ang ganda, no? Tangina, ang gandang... ito yung mga trap-trap na banat eh, no? Tapos mukhang, although hindi naman siya totally kwelyo talaga, pero alam naman natin nga na yun nga si AJ Ayon, nagpapahawak ko kung ano pa man. Yung, tingnan mo yung huli niyang laban nung quarters niya, no? Kay Utol Romano. Tapos parang na, ano yun ni Vitrom, yun nga, parang nabasag niya yung depensa militar ni AJ dito nang gamit ang, ano ba, ang lambing, di ba? Ang yan. Lagi nadala si AJ sa kulit, pre. Papahawak rin pala, kailangan lang ng kiligin! Solid haymaker yun, pre. Puta. Hey. O diba, Villain? Pero biglang tinwik. Hinawakan talaga, parang badang nag-init. Kung tingin mo, kupal ka, ulol. Hinawakan talaga, parang badang na nag-init. Pero biglang tinwik. Hinawakan talaga, parang badang nag-init. Kung tingin mo, kupal ka, ulol. Kung di ka legit. Kasi kung wala kang puso, puta, bakit ka kinilig? Diba? Aasa na lang kita na matindere, pa? Wala akong paki sa mga bansag sa atin sa eksena. Lumaban ako kasi 500 lang yung pang Noche Buena. Kung tingin mo sa akin kompetensya, ang tingin ko sa'yo, pera. Andito lang talaga ako para magdala ng disturbance. Para lang sa mga tao, kaya pinaganda ang performance. Pera lang habol ko, tarantado. Wala kang importance. Manalo, matalo, may pantiket na ako sa My Chemical Romance. When he was a young boy, yung nanay, binaboy. Kaya nga siya ang boy, Pasensya ko yung buhay mo, pinampaligsangan. Bunga ng imperialismo dito sa ating bayan! No to US aggression! Hindi yan kailangan! Ang gusto namin, Tagalog, Bisaya, yan ang totoong digmaan! Tagalog, Bisaya, let's go!
kalabang Bisaya eh. Pinoy talaga kahit i-hate. Legit mga pamilya at true to the race. Kantuta na magulang nila. Kantuta na magulang nila. Agoy, agoy, mahal kita. Puta, tonto yung mga tropang Bisaya sa likod. Oh. Kantutan ng mga magulang nila. Agoy, agoy. Agoy, agoy, mahal kita. Tagalog versus Bisaya, pre. No? Digmaan na to. Okay lang. Kantuta na magulang nila. Agoy, agoy, mahal kita, babe. Yung mga magulang mo, puta ka na, rape. Oh my God, Daddy, I am your slave. At di talaga yun ang buhay that you wanna live in. Nagsundalo sa ibang bansa para makapit in. Nanay mo lang tinira, pero lahat na kayo alipin. Tatay mo, general. Nanay mo, general cleaning. Tangina mo. Mas trip yung round 2 ni Beatroom para sa round 1 niya, pre, no? Solid round 2 ni Beatroom. Saan ba siya umikot? Doon sa rebat niyang rebat niyang tangina mo, ako yung rason kung ba't yung madami ng babaeng nasa DMs niya daw. Parang gano'n. Tapos biglang pumasok yung solid yung rebat niya doon sa wala akong pamilya. Tanga, pamilya ko ang flip top. Parang gano'n. Tangina, ano pa ba yung mga naging angulo niya dito? Yun, pinuruan niya yung nanay ni EJ. Pinagmukha niyang si EJ. Yun nga, yung parang hinawakan niya si EJ na putang ina mo ha. Gago ka, di ka papahawak ha. Kailangan mo lang kiligin. Para sa akin yung trap niya na yun dun sa hawak-hawak. Tangina, tingin ko yun yung pinaka-highlight sa round 2 niya. Ano pa ba? No to imperialismo, no to US aggression. Solid round 2 ni Vitrom, pre. Solid round 2 niya. Mukhang walang halos dragging din siguro sa tingin ko. So, parang pinapamukha niya kay EJ na putangin na mo, tingin ko lang sa'yo, pera, gago. 500 lang yung pang Noche Buena. Tangin lang yan. Tatay mo general, nanay mo general cleaning. Solid na enter din. Gagi, ang ganda. Tangin lang yan. Solid. Apa pwede sabi, tangin, dahil pala nilive ko to no? Ang inang yan. Anyways, magandang round 2 mula kay Vitrom at pakiramdam ko, hindi ko alam kung naugaba si EJ Power doon kasi yun nga yung sa may pahawak-hawak si Vitrom na ginawa sa kanya. Tapos alam nyo yun, tangina nung biglang napakagat siya sa pahin, gagi nagmukha siyang konting engot dun, no? Parang tangina pinagtawanan. Anyways, pakinggan natin bawi ni EJ Power, pre. Let's go. Tangina, may asawa daw na kanu yung nanay ko. Tinitira pa, ang daming arte. May asawa na kanu yung nanay ko. Tawag doon, diskarte. Pati nanay niya, walang kawala, no? Putang. Yan to eh. Hoy, tumingin ka sa akin. Magpapakabait na ako. Awat na muna sa mga pandemonyong talata. Ayoko din kasi makancel at tuluyang maulat sa masa. Kaya pure lyricism muna tayo? Balik muna sa mga pang-obra na bara? Gagi, tingin ko din napaka-epektibo din pala yung nagawa ni EJ, no, na yun nga, para may banat si Vitrom nung una, di ba, na tayo na wala akong pakialam kung puro pang isabu yung bit-bit mong talata, ayop ka. Parang ganun. Tapos si EJ naman pala hindi naman, alam nyo yun, parang yung pyesa niya dito, hindi siya ganun ka pang isabuhay. Pero medyo ganun na, ano ba? Ano na ba ito mga sinasabi ko? Hindi ko na din alam eh. Pero parang ganun, mas nag-focus siya sa pagiging kumag side niya. Muna tayo at tuluyang maulat sa masa. Kaya pure lyricism muna tayo? Balik muna sa mga pang-obra na bara? Ulul, hindi ako titigil mangupal hanggat hindi ako kinakarma! Akala mo mabait na, no? Ang pala, putang demonyo pa din. Ay, sumbong ko to kay Remulye. Cancel. Ano ako, parcel? Cancel.
May napanood akong reels nito, nasa press con. Habang nag speech may binabasa. Sabay labas ng litrato ng mga may black eye niyang kasama. Eto nga po pala yung mga tropa kong ginulpi ng parak sa alsada. Ang tanong ko, tang ina ka, anong gagawin namin sa picture ng mga panda? Puro black eye. Pa-atheist ka pa kasi. Ba't ba ayaw nito kay Lord? Eh para na rin kayo nagpepenitensya tuwing yung mga pulis hinahataw kayo sa likod. Nakita niyo yung picture? Si Boss Arik natawa din eh. Penitensya tuwing yung mga pulis hinahataw kayo sa likod. Nakita niyo yung picture nito na nahuli siya ng pulis? Yung niyayabang niya ng lubusan? Kasi nakatakas naman daw siya sa kinauukulan? Ulul, kusa ka lang nilang pinakawalan kasi dagdag palamunin ka sa kulungan. Ang inang bait pa nga nila eh. Kung ako yung pulis, Armalite yung bibit-biting ko sa gitna ng kaguluhan. Tututukan ko't pupuruhan tong mga tangang nagkukumpulan. Raratrating ko ng sukdulan yung matitigas nyo na bumbunan habang hinahayag ni Remulla na walang nangyayari na putukan. Ay. Tangina kong galit. Tangina. Diba? Tangina. May trend. May mga kumakalat na balitang ano. Totoo ba yun? Tangina, madami din nakakapagsabi na mukhang peke lang naman eh. Kayo ba sa tingin nyo, totoo kaya yung ano, yung kumakalat sa Facebook ngayon na parang, ano daw yun? Inciting to seduction. hindi ko alam kung legit ba yung ano, yung kumakalat na litrato. Sa tingin nyo. Habang hinahayag mga tangang nagkukumpulan. Raratrating Sedition, pre, putangin na nyo ah. Kala nyo ah. ko ng sukdulan yung matitigas nyo na bumbunan habang hinahayag ni Remulla na walang nangyayari na putukan. Tangina kung galit ka sa mga pulis, san ka hihingi ng tulong? Hindi na maiibsan yung kahirapan kahit anong pilit pang pagsulong. Padikit na lang kitang tututukan para mas maramdaman yung ugong. Pero di na kita kailangan barilin kasi mamamatay ka naman na sa gutom. Ang sarap lait-laitin ng patay gutom na hampas lupang to. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkanda leche-leche buhay mo. Gusto mo bang maibsan yung gutom na dinaranas mo ng sobra? Magsimba ka araw-araw, may libre dun na ostya. Offensive shit. Yari na naman ako nito sa Reddit. Pauulanan na naman ako ng pahaging. Tangina kasing flip-top sa Reddit yan. Group chat ng uprising. Ayan, naalala ko, no, tangina nung kumukuha kaming TF ni EJ. Natapik yan, natapik namin yan nila Boss Arik na parang pumasok kami sa una, ano, ang sistema noon, yun nga, no, uwian na, kakatapos lang ng day 2. Si EJ kasi, di ba day 2, ano, linggo? Si EJ kasi parang Monday ng umaga yung flight niya, pauwi na. Tapos, kailangan niya na makuha yung TF niya kagad para mga by 4 AM yata or 5, babiyahin na siya papuntang airport. Tapos parang pumasok kami hindi, binaba muna namin si Boss Arik dun sa may lobby. Kasi dun sa may lobby kasi parang may inuman din dun eh. So tumatagay din dun yung mga tropa, diba? Tapos yun, parang magpaano na si EJ na, boss, kunin ko na yung TF ko, biyahin na ako mamaya eh. So syempre ako naman para di na rin ako pumila, diba? Sabi ko, boss, takin na ako, kukunin ko na din. Aalis din ako na maaga bukas. Pero hindi totoo yun. Doon pa ako natulog, pre. Hindi naman ako umalis na maaga. Kumaga para makuha ko na lang din. Tapos pagkatapos doon, parang yun nga, parang sabi ni Boss Arik, putangin na mo EJ, at ba't mo sinasabing ano, group chat yun ng pricing? Putangin na, hindi naman kami yun na. Parang pag ganun-ganun pa si Boss Arik, no? Totoo lang yung kwento ko, wala naman yung punchline. So kung nag-i-expect kayo na nakakatawa, wala. Putangin na, kumbaga kwento ko lang kasi yun lang yung naalala ko. Ang ina nyo ha. Group chat ng pricing. Alam nyo ba kung gaano kasupot tong tinatawag nyo ang pinakamaangas na Gen Z? Sabi niya sa podcast, kaya ko lang naman dinamay si Lil Jon kasi natatakot akong idamay ni Slack1 yung mga tropa kong nagpakamatay na binigyan kong pugay publicly. So may mga tropa ka palang nagpakamatay. Ayun na, yung demonyo na ano. Nga pala, no, parang 2 minutes and 30 na natin. So sa 2 minutes and 30 ni EJ, mukhang meron siyang, alam nyo yun, mukhang medyo sakto lang nung first half niya. Although solid yung panimula niya, yung 4 lines niya, no, na tangin na
yun nga, parang magpapakabay tas hindi naman pala, cancel ano ako parcel. Pero may mga banat siya doon yung alam mo yun, may naapektuhan din siguro kasi doon sa mamamatay ka naman sa gutom, medyo nabulol siya doon. Parang alam nyo yun, medyo hindi naman ganun ka-dragging pero parang semi ganun na din na part. Parang may ilang segundo sigurong ganun, no. Anyways, yun lang napuna ko nung una. Play na natin ulit. Ito na, may mga tropa nang namatay. Sino? Kilala ko kung sino yun. Hindi, joke. Tangina na ito ni EJ. Mga tropang di mo natulungan nung humingi na sa klolo. Hindi na nila kailangan ng papugay mo ngayong nagchichill na sila sa purgatorio. Ano, masakit? Magkaroon ng mga kaibigan na depressed. Gagi, first time yun, no? First time yun na, ano, no? Na ganun. Yung parang hindi, alam nyo, parang may kinat na sinabi. Na, alam nyo, putang na parang dun yung mapapatunayan. Tangin na sobrang kademonyo ng mga naiisip na ito na AJ. Parang na ganun na, no? Puta, nagkaroon na ng ganun. Sa purgatorio. Ano, masakit? Magkaroon ng mga kaibigan na depressed ang ina. Ayaw mo yun, marami kang gamit na mabuburaot pag deads na sila. Ano, masakit? Kasalanan mo yan. Hilig mo kasing maipagkaibigan sa mga suicidal na rapper. Hindi ka rin kasi napalo nung bata, kaya ngayon binayayaan ka ng mga tropa na hanger. Sa CR daw sila natagpuan. Doon sila nakasabit ng matagal. Nakalawit pa daw yung dila. Alam mo, nang aasar. Putang ina mo, EJ, gago ka. Tangina, no? Alam niyo yun, yung parang sobrang worst na nangyari sa isang tao. Tas nadjo-joke niya ng ganun na hindi mo alam kung nakakatawa siya na, alam mo yun, parang matatawa ka na pag natawa ka makukonsensya ka. Parang ganun yung tangina, nung narinig ko yan, sabi ko, putang ina na hayop ka talaga. Gago ka, magbago ka na. Tangina, ano ba? Ewan ko ba kung ano ba mga pinagdaanan nito sa buhay ni EJ. Pero, yun nga, parang may mga joke si EJ Power na pag natawa ka, putang ina, parang konsensya mo bandang huli. Nakalabas ba daw yung dila? Kala mo ng aas, putang ina. Doon sila nakasabit ng matagal. Nakalawit pa daw yung dila. Alam mo, nang aasar. Big T yarn. Big T yarn. Ganun sila mag-hangout. Napakatindi. Pag nagbanding sila KKB, kanya-kanyang bigte. Gago yung big T-bars niya, no? Yung parang patayang ano. Ang iiksi ng punchline, no? Para, I mean, ang iiksi ng setup. Parang big T yarn, tayo na ayun na mismo. Punchline na kagad. Tangin na yan, bilangin nga natin kung ilan yun. Basta nang aasar. Big T asar. Sila kasi napalo nung bata, kaya ngayon Ito, hanger. Nakalawit dila, parang nangaasar dalawa. doon sila nakasabit ng matagal. Nakalawit pa daw yung dila. Alam mo, nang aasar. Pangalawa ba yun sa bilang ko? Big T yarn. Big T yarn. Apat. Putang ina. Ang iiksi, no? Parang tangina, mahirap gawin yan. Putang ina yung mga ganyan. Parang sa ikli ng sasabihin mo, gagi, magwawalaan na kagad yung tao. Ay, mukhang bading dun si EJ, ah. Napakatindi. Hangout pa pala, no? Parang 5 punchline dun sa, tama ba? 8 lines ba yun? Pag nagbanding sila KKB, kanya-kanyang bigte. Ito, diba? Parang, kung tama bilang ko, no, 8 to 16 lines, ay 8 to 10 lines siguro yun. Tapos parang yung punchline niya dun sobrang dami. Tapos sobrang epektibo. Putang inang yan. Wala, putang ina na ito. Ano, tuloy ko pa? Gusto nyo pa? Mga tropa
niyang patay, lait-laitin. Well, tawag dito, Big T Bars, kayo naman ang aking bibitin eh. Pero at least Solid din yun. hindi sila nagbaril sa uluhan at makita mo silang nakahandusay sa sahig ng duguan. Pagiging aktivista mo para sa akin ay malaking kaululan. Buti pa yung mga tropa mong nagbigte may napatalsik na upuan. Ina mo. Gagi ang lala nun, no? Utang inang yan. Di mo alam kung paano niya pa naiisip yun, no? Pero napagandang double meaning shit, no? Na yun nga, si Vitrum aktivista, tapos yung mga tropa si Vit na, yun nga, mga nagpakamatay daw. Tayo ang ganda nun, putang ina, ang gandang 4 lines yun, pre. Parang, imbis na sapak, putang ina, mga yung sapak may, ano ba tawag? Yabilisa ba tawag sa inyo dun sa, ano? Sa gagi ang lala nun, pre, putang ina. Buti pa yung mga tropa mong nagbigte may napatalsik na upuan. Ina mo. Diba, delete yung reaction no si Looney. Damn, napadame si Looney dun. Putang. Tingnan mo si 30 pre, eto. Diba? Putang ina, mukha siyang nastan dun sa punchline na yun, no? Te, may napatalsik na upuan. Eto si 30, oh. Oh, diba? Parang, uy. Putang ina, di niya alam, diba? Kagi, no? Putang ina, ang ganda nun, pre, para sa akin. Kahit madilig-dilig na yung reaction ng tao, wala akong pakialam, no? Pero, para sa akin, ang lala nun, gagi, ang lala nung banat na yun. Talagang, gagi, di ko alam talaga kung paano niya naiisip yung mga ganong klase. Pero sobrang konektado lang, no? Na yun nga, aktivista. Puta, paulit-ulit na yung sinasabi ko. Pero para sa akin, sobrang ganda nun. Sobrang ganda nung napatalsik na upuan na banat na yun, pre. Sa paikibaka mo sa kalsada, yan yung mga nakasama mo na tropa. Sila din yung kasama mong magtago sa mga pulis na rumoronda. Nung sila na'y nangailangan, nasan yung suporta? Para saan pa yung pagiging antay mo kung yung pagpapakamatay nila hindi mo na kontra? Ikaw yung salba sa salbahe, yung bunganga mo paikalma. Marami-rami na rin yung bilang ng mga tropa mong nagpatiwakal na. Yung iba nga na ikanta, kaya tanong ko ilan pa. Tanggapin mo na lang na mas marami kang tropang natulak sa kapahamakan kesa na isalba. Now tell me what you fight for. Paano pa kami maniniwala sa pinaglalaban mo ng hardcore? Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid kumakantot na lang ng minor. Parehas nila nasabi, no? O ano itatanggi mo? Kasi childhood superhero mo yan. O baka pinagtatakpan mo lang yung trauma mo kasi di ba na-discover ka niya nung menor de edad ka pa lang? Uy. Tinuring mo siya na teacher, guro at saka preacher. Kaya kung si Balakid yung PDD, etong si Vitrum, Justin Bieber. Speaking of Balakid, di ba pares kayong kontra sa war on drugs? Tsaka sa mga pumapatay na parak? Kakakontra nyo sa tukhang, ayan yung presidente nyo, bangag. Binibigay naman daw kasi yung gusto nyo. Puta, kumukontra pa din kayo. Kung ako yung presidente, tas ganito yung residente, puta, mapapadroga din ako. Kain ng mga to, pati pa ikibaa ginagatasan, para lang yung pulo versus motus kasi mga walang kwenta pinaglalaban. Tangina mo. Tangina, nakasagasa ka na naman ng nananahimik na tangina. Sila 30, sila Casper, tangina. Si Cygnus, yan o, tangina yan. Sagasa no? Walang kwenta, ikibaa ginagatasan, para lang yung pulo versus motus kasi mga walang kwenta pinaglalaban. Kaya paano kami maniniwala na yung ginagawa nyo para sa kahirapan kung yung mga pulubi nga pag nagrarally kayo, hindi kayo sinasamahan? Ano? Anong nagawa ng ilang dekadang pagrarally nyo? Kung mas may napakulong pa yung ilang minutong panlalaglag ni Saldico? Ano? Anong nagawa ng ilang taon yung pagrarally? Kung yung tinuturing yung diktador nakaliping sa libingan ng mga bayani? Si Gloria, mayamang single mom. Si Erap, tamang wheelchair lang. At yung pinakulong nyo na si Duterte, ayun, nag-chill sa Switzerland. Ngayon, paano nyo masasabi na naging makabuluhan yung ginagawa nyong pambubulabog kung pinasarap nyo lang lalo yung buhay ng mga putang inang kurakot? At tandaan mo, sa mata ng sundalo na nawarsyak, lahat ay walang kakampi o kalaban.
sa marcha ng Putang ina, tumalsik laway ni EJ doon ah. Tayo. sundalo na nawarsyak. Lahat ay walang Yun, okay, kita niyo ba? Talsik, saan kaya tumama? Abangan natin kung saan tumama ang laway ni EJ. Gago pre. Putang ina mo. kalaban sa marcha ng kamatayan. Sa marcha ng kamatayan, di ba? Kalaban sa marcha ng kamatayan. Sa marcha ng kamatayan, di ba? Ang kaliwa at kanan. Pagkatao mo'y niyurak-yurakan, winalang yan ng sagad-sagaran. Literal ka ng may kalye sa katawan pagkatapos kitang tapak-tapakan. Feeling ko maganda yun kaso nabulol-bulol siya. Kali sa katawan pagtapos kitang tapak-tapakan. Tangina, alam kong hiyang-hiyaan sa sarili mo. Hindi mo man aminin. Sira na rin kredibilidad mo pagkatapos kitang lait-laitin. Di lang mga buto niya, pati paniniwala niya yung nagawa ko ding baliin. Kaya sa mga dick rider nito ngayon nyo sabihin, maybe I can fix him. Round 2, no? Ano ba? Pinakatumatak sa akin sa round 2 ni Vitrum yun nga yung hawak na trap. Ina, napaka-solid nun. Instant moment. Mga tumatak naman sa akin kay EJ Power yung yung dun sa Big T niya. Putang ina, ang lala nun. Para sa akin, kahit hindi ganun kalakas yung reaction dun ng tao, baka na-delay lang siguro yung iba. Pero yung napatalsik na upuan, para sa akin, di ko ba alam kung ino-OA ko na, no? Pero para sa akin, tangina, sobrang lakas din kasi talaga nun. Nakadepende siguro sa pananaw na lang din, saka sa preference nyo kung kanino. Ako bilang roommate ni EJ Power, putang ina, nabibigay ko to kay... joke lang. Para sa akin, ano ba, base lang siguro din dun sa napanood ko. Sobrang solid din ni Vitrum dun. Sobrang solid din naman ni EJ Power dun. At kung sakaling yun nga, may konting medyo may di ako natripan siguro ng konti dun sa dun lang naman siguro sa mga may 8 lines si EJ Power dun sa umpisa ng round 2 niya, 8 ba or 10 parang ganoon. Pero nakabawi naman siya bandang huli. Ender naman, ano ba? Ender ni EJ, maybe I can fix him. Si Ender naman ni Vitrum, ano ba yun? General, nanay mo general cleaning. Mahirap timbangin no? Nakadepende to sa preference pre, pero para sa akin gawin ko na lang siguro tong tabla. Ano naman sa inyo? De, pero yun nga, base sa tumatak, sa akin yung pinaka-tumatak na lang siguro dun sa pagkahaba-habang pinagsasabi nila. Yung trap ni Vit, yung upuan shit yung big T bars ni EJ. Tangin naman mukhang magkalibil yung para sa akin. So, tayo ako sa round 2 pre. Pahinga na ang round 3 ni Vitrum, let's go. Ay nang haba na ng video natin pre. Yung mga tropa ko namatay, dinamay pa. At merong ovation. Yung mga militar mong tropa, ayun oh, sir, just bomb my location. Tsaka wala kami napapasali na pulube. Ano ka, ulaga? Wala napasama na pulube. Anong tingin mo kay tulala? Ito din siguro yung mukhang nilalamang siguro ng konti ni Vitrum, no? Ano siya? Hindi nagbabago yung enerhiya niya, pre. Napansin ko naman si EJ bago niya tapusin siguro yung round 2 niya. Alam niyo, dahil sa medyo na mali-mali siya, parang yung postura niya, yung ano ba tawag doon? Putay na, composure ba? Yung confidence niya sa taas ng entablado medyo bawas. Si Vitrum dire-diretso pa rin. Tsaka yung mga tropa kong namatay, okay lang, meron silang fame. Hindi mo alam, tropa ko si Kurt Cobain. Hindi. Gusto niyo na ba ng kupalan? Gusto niyo na ba ng kupalan? Eh, ba't eto lang? Taas natin yan, brother. Kung sino matalo sa laban, tangina mo, hindi nababattle. Yeah. Mukhang napilitan lang si Boss Arik tumawa doon I said this to the core, kaya butasan sa vitals. Kupalang sagaran, sugalan, pangalan, walang revival. Si GL, aking mahal na nga yan, walang alinlangan, ikaw lang ka-rival. Pero papakita ko ngayon paano sa buhay ang patay, ang final. Kasi ako, mawala man ang laban, kalagayan ay good. Imbitado ng mga organisado kong balangay sa mga hood. Barahan ko ay truth, kahit madalas pala rude. Ikaw pag wala ng flip-top, puta, di ka na mapapanood. Kaya talunin mo ako. Kasi tibak sa flip-top, tas sumisikat, di ba ka-hustle? Ikaw kung militar ka, huliin mo ako, hindi ka mabatil.
Pero wala talagang sinabi yung mga oni-oni... Ano ba? Ano ba? Pero di mo talaga madadali yung mga grabe, yung patak na rapper. Wala talaga sinabi ang uniforme sa balat ng struggle. At tanggap ko. Tangina, walang sinabi yung uniforme sa balat ng struggle. Tangina, maganda yun. Patak na rapper. Wala talaga sinabi ang uniforme sa balat ng struggle. At Yeah. tanggap ko. Kung wala ako sa top 5 o mga top na MCs, puta na sa top 5 pala ako ng mga putang inang pulis. Buha ka ng bitch. Kaya hindi pa diliman yung habol ko sa labang to. Kailangan ko liwanag ng tanghalang to para sa kaligtasan ko. Pero kahit ganun, at tindigan ko mga hanay, Tayo na, mukhang, alam nyo yun, mukhang may pinagdadaanan si Vitrum sa likod ng camera na hindi natin alam kung ano ba, kung... Pero yun, tingin ko nga, no, baka kilala na din siya ng mga pulis kasi yun nga, bumabattle siya dito sa liga, tas mga nahuhuli-huli pa siya, no? lang to para sa kaligtasan ko. Pero kahit ganun, at tindigan ko mga hanay, di kailangan ng ranggo. Namuno kahit mababa, wala kaming amo. Tangina mo, tauhan ka lang. Ako may mga tao, nagkakampo ka lang. Ako nagpapakampo. Mga rapper dito, PH shit, may... no? Mga rapper dito may Hip Hop United sa pakikibakay rooted. Yan yung mga youngstana ng Menjola, Malacanang, Inusig. Iba't ibang kampo at tao, makabayan na true west. Tapos ikaw, walang personality kundi mag-istondalo ng US. At tangina mo, tangina ng bansa mo. Marami pa diyang madadali. Mapa Central o Norte, lumalawak palagi. Yung kalikasan ginagawang base. Putang ina niyo pare. Tangina mo, EJ, ako na lang! Huwag kang Sierra Madre! Yung kalikasan ginagawang base. Tangina mo, EJ, ako na lang, wag na Sierra Madre. Yan, tangina yung ibang mga militar, no, ginagawang kampo yung ano, yung mga ganun-ganun. Pero, ewan ko ba, putang ina, basta wag na lang Sierra Madre. Si Vitrum na lang. Tangina mo, EJ, ako na lang! Huwag kang Sierra Madre! Ay. Putang ina niyo, pare! Tangina mo, EJ, ako na lang! Huwag kang Sierra Madre! At pumapatay raw sa Iraq kahit di tunay na yabang. Para masabing army siya, binubuga sa laban. Mga kwentong di sa kanya, tinutugmat sinasalang. Gago ang totoong mandirigma, sinusuka ang digmaan. Tangina mo, maganda yun, pre, no? Ang tunay naman dirigma, sinusuka ang digmaan. Putang ina. Magandang punto yun, pre. Punto na bit-bit ni Vitrum sa round 3. Puta, wala nang bars-bars, punto sa ka-jokes, pre. Wala akong respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Misa pinangalandakan. Pero merong GL ng palo, malakas sa laro at kasama sa laban. Kasama sa laban. Ikaw sundalo ng kano, sa estado kahalo, Pilipinong kasangkapan. Teka, sino-sino to mga to? Si Boss Arik, yung yelong may bamboo na yelo. Si Boss Arik, si Cygnus, yung may towel. Ako tong nakapolo, pre. Ako yan. Sino to? Yung naka-black na naka-white na Cavite Hip Hop United. Hindi ko alam eh. Pero hayaan na natin yun. Pilipinong kasangkapan! Gago, wala kami respeto sa rapper na hindi makabayan! Hip Hop United! Gandang punto, pre. Putangin na. Talagang makakabitbit ng tao kasi yun nga, pinaglalaban dito ni Vitrum yung kanyang bayan, parang ganun. Ano pa, gets yung pinaglalaban ni Vitrum, pre, kasi putangin na mukhang, alam nyo, yung mga kurakot na parang halatang halata na puta pinagmumukha pa rin tayong tanga, putang inang yun. Hip Hop Shoutout sa inyo, Vitrum. Saludo sa inyo sa mga pinaglalaban nyo, pre. United! Yeah, Hip Hop United. Ano kala mo, seryoso ko? Porque walang tawanan? Taga ko seryoso ko sa pinaglalaban ko, di kita lalabanan. Kasi alam kong papanatan mo mga kampanya ko na walang kapararakan. Pero ito talaga yung kapitalismo eh. May pera sa katangahan. At pitpit ko, kasamahan. Pero dito pa sikat, yun yung mga natayo ko kung hinakagilap. Kung hinakagilap, nagdala ako ng tropa kasi ganyan maging hip-hop. Ikaw di mo madala yung mga tropa mo kasi puro ban sa flip-top.
Tangan. Wala akong pakasalaban na to. Oh, grabe na ako, iho. Ano pa ako palang tangina mo? Mag-rally ako dito! Yung bilin kong ima ay babasagin na to dito kasi ang tunay na kalaban ng mga Pilipino ay imperialismo! Pag sinabi kong US imperialist, sabihin nyo, fucking terrorist! US imperialist! US imperialist! Sundalo ka, kaya rekta yun at burado ka halos. Kahit magrebat ka, putang ina mo, hindi na yan maayos. Maghanap pala kayo ng bagong tuta kasi babagsak na si Marcos! Lahat ng Kung mapapansin nyo si EJ Power, no, nagtitingin na kami dyan, pre. Kasi syempre magka-roommate kami, no. Grabe na yung pinagsamahan namin dun sa mga gabing yun. At ang nasa isip ko nung, kala ko nga ano eh. Alam mo yun, kala ko magkakaintindihan kami. Kasi ang nasa isip ko nun, tangina nung may mga nagsiakyatan, ang nasa isip ko nung, putang ina. Mukhang pinagtulong-tulungan nyo yung roommate ko, ah. Hindi to pwede, hindi to maaari. So ang nasa isip ko yung kay EJ, parang sumisenyas lang ako kay EJ na, tangina mo, gusto mo ba akong pakitin dyan tapos parang mag-rally din ako mag-isa, sasamahan kita dyan? Ayokong naapi ka eh, parang ganun yung datingan. Eh putang ina, hindi kami nagkakuhaan ni EJ. Kumbaga nagtitingin na lang kami tapos si EJ nakatingin lang din ako sa kanya. Kumbaga ako tamang senyas na ako ng ano, parang ano ba, putang ina. So pakiramdam ko hindi pa pala ganun ka lupit yung aming pagtotropahan, di ba? Kasi yung mga magtropa, isang kita mo pa lang, isang tingin mo pa lang alam na eh. Parang, alam mo yun? Diba? Parang ano, yung laban namin ni Sir Lilja na parang nagrebat ako kay Topper tas nung nagtingin ng kami ni Topper, matik, alam niya na yung heart sign, diba? Parang ganun. So, yun. Share ko lang. Saka meron ako naisip mga 6 lanes dyan eh. Parang putang ina, titirahan ko. Eto, si Tulala. Eto, si ano. Tanginang yan. na si Marcos! Pero sa kabilang banda, okay na din siguro yun kasi puta baka mabash pa ako. Putang ina. Lahat ng sangkot! Pero ba't ako, anong cancel? Ano ako, parcel? Dapat managot! Lahat ng sangkot! That's on me, man. Tangina, excited. Anyways, yung ano, round 3 ni Vitrum pre, solid pre, parang yun, alam nyo yun, parang may yung pinaglalaban niya ay naihayag niya naman ng maayos, yung gusto niyang kalabanin, parang ganun. May yung punto niya bilang aktivista, POV niya bilang aktivista ay pinagsasabi niya dito at para sa akin, aprobado yun. Saludo sa pananaw nila Vitrum. Solid din naman kasi talaga, ano. Parang dun siya umikot yung buong round 3 niya, pagiging aktivista shit niya na, ano. Anyways, pakinggan na round 3 na ito ni EJ. That's on me, man. Yeah, lahat ng sangkot dapat managot. Oy! Putang ina mga to! Gago, nagalit. Ina, pasampasa. Sino kayo? Putang ina nyo, no? Tangina, entablado ko to, nagagawa nyo pang sumampa. Tandaan nyo, mga tulad nyong laylayan hanggang dyan lasang baba. Tingin ko, ano, hanggang mga tulad nyong nasa laylayan hanggang dyan lang sa baba. Ganun siguro yun. Pero Ox na rin, sinama mo yung mga tropa mong aktivista na tanga para may tagasigaw ka ng hustisya habang binabadi pag kita. Gago, tangina mo. Solid rebat, putang ina yan. Grabe! Lakas! Daming sinasabi. Ganyan ako kalupit, napalabas ko yung Vitrum na pang-rally. Pero kahit na ganun, alam niyong kukulangin pa rin yung puwersa. Lalo't pag pinalabas ko ngayong round 3 yung EJ Power na pang-gera. Game? Mga angas do, Vitrum na pang-rally, tas EJ na pang-gera. Supot mo, tol. Putang, biglang ganun, no? Hipokritong punyeta. Kala ko ba ayaw mo sa kapitalismo? O ngayon meron akong pruweba. Di ba ini-sponsoran ng Mighty yung rap lines kasi kailangan nyo ng pera? Mukhang totoo nga yung kasabihan na yung sigarilyo, nakakatanggal ng problema. Kaya hindi mo na mabobobo yung mga tao na nandito. At malamang sa akin na rin pumanig yung mga kasama mo sa aktivismo. At dahil madali kang napaoo sa halaga na tagpipiso, malamang pag inibita to ni Toyo sa Pinoy Pawn Star ang ibenta niya prinsipyo. Tangina!
Ang ganda nun. Pinoy Pawn Star ang halaga na tagpipiso, malamang pag inibita to ni Toyo sa Pinoy Pawn Star ang ibenta niya prinsipyo. Tangina ang chip mo. Yun ay hinihintay mong punchline. Tumitira pa kaya Andrew E. at Francis M. pero sumunod sa yapak ni Glock 9. Gagi, nakakatawa dyan bro kasi nanood si Sir Glock 9 dyan eh, no? Putang inang yan. Parang pakiramdam ko nga na culture shock siguro siya dyan eh, na parang putang ina, bihira na nga. First time niya yata manood, oh. Or first time ko manood ng ganito, tapos tangina, binira-bira mo pa ako, EJ. Puking ina ka, parang ganun. Na kunwari, makabayan, gumagawa ng kanta tungkol sa korupsyon, pero nung nakita niyang komportable yung upuan, di lang siya basta umupo, nagawa niya pang kumandong. Pero hindi. Malayo din naman kay Glock na yung dala-dala niya na adhika. Kasi wala ka namang iniingatan kaya handa ang magpasira. Ang pagkakapareho nyo, parehas nyo ang ginagawa para kumita. At ang pagkakaiba nyo, hindi mo pwedeng ipalusot na para yan sa pamilya. O diba? Handang magpakapapit just to earn a living. Ulul parte ka din ng Matrix kaya huwag kang magpa-victim. Yung bad guy na persona, hindi niya na yan mithiin cause he has lived long enough to see himself become alipin. Tuta ng NPA. Call back dun sa banat niya, no? See himself become alipin. Tuta ng NPA. Pati na din ni Arik, sunod-sunuran sa kapitalismo sa may tinagpagamit. Kaya kung ako, may PTSD na pang post-traumatic, eto din may PTSD cause you're paid to suck dick. Konting piso pa lang yan. Napupunan na yung pangangailangan mo. Baka pag nakatikim ka ng dollar bill, malimutan mo pagiging makabayan mo. O di ba ayaw mo sa US? Galit-galitan ka pa, Chong? Gago ba, kung di kayo niligtas ng Amerika nun, binabayo-bayo pa rin kayo ng Hapon. O paano kung biglang mag-away yung mga bansa? Magwatak-watak bawat estado. Maaasahan nyo ba yung mga pulis nyo at sundalo na di naman lang naranasang mag-ensayo? Sinong ipapadala nyo? Ay, nakakatawa dyan kasi may mga pulis dyan sabihin nyo, putang ina. Sayang, no? Dat pala, binidyo ko yung reaction ng pulis, no? Parang ano kaya reaction nun? Naranasang mag-ensayo? Sinong ipapadala nyo? Yung mga aswang? Tikbalang? Kapre, tsaka engkanto? Ang dapat ipadala tong mga aktivista na walang ginawa kundi magreklamo. O para saan yung tapang nyo? At pagsisigaw nyo sa protesta? Maangat mo pa kaya yung placard mo pag nasa gitna na kayo ng gera? Titindigan mo ba yung bansa sa oras na bumaliktad yung kulay ng bandera? Baka sa oras na yun, ang tanging maiangat mo na lang, puti na tela. Ganyang kalupit ang tadhana. Tanggal kulit nitong bata. Sayang yung pinuputok ng butsi mo kung hindi katatama. Total nagpapakarisal ka, sambitin mo na yung mga huli niyang talata. Apunte fuego sa bagong bayan bilang probinsya ng China. Dapat natuto ka na sa ginawang pang-aalila ng Kastila. At kung alam mo na yung mga susunod na mangyayari, aralin mo na rin yung Mandarin na wika. Dahil kung papanindigan mo yung pagiging Tagalog mo sa gitna ng girian, baliwala yung pagmamakaawa mo kung yung papatay sa'yo hindi ka naiintindihan. Sino dito yung mga... Iba din, parang ito naman yung parang ano, no? Kumbaga si Vitrom yung rounder niya, parang POV ng aktivista. Ito naman parang POV ng militar, di ba? Pilipinong may bayag? Ang kulit ng laban na ito, no? Lupit din talaga mag-isip ni Boss Arik ng matchup, no? Iintindihan. Sino dito yung mga Pilipinong may bayag? Taas kamay! Taas kamay! Are you with me? Wag na wag kayong gagaya sa mga baklang to na tumututol sa ROTC. Matuto kayong mag-ehersisyo. Tindigan inyong prinsipyo para maganapan nyo yung papel nyo pag tinawag kayo ng serbisyo. Kaya ngayong mga tulad nitong komunista, matagal nang nasa peligro at ang pinakamalaking pagkakamali mo, dito mo pinadestino si Sergeant Florentino. Matuto kayo ng depensang pangsarili nang di kayo magawang bihagin. Ano, parang biglang militar na nagpangaral sa mga kadete niya. Tama ba? Kadete ba tawag doon? At kontrolin din ang damdamin
nang di kayo magaya sa Gen Z, henerasyon ng mga iyakin. Ayaw nyo sa Amerika, ayaw nyo sa China, ang tatanga nyo. Susugod kayo sa gera, yung helicopter nyo, 3. Sige, ako natuta ni Trump, sundalong kano, mga putang ina nyo. Pero oras na iligtas kayo ng Amerika sa gera, isubo nyo burat ko! Sige, laitin mo yung US na dahilan ba't nabuo ang inyong institusyon. Alam niyo yun, parang yung parehas may, ano ba, parehas sila may punto na putangin na parang pag pinapakinggan mo sila, parang parehas silang tama. Pero para sa akin bilang ano siguro, mas ano ba, mas madaming twist siguro ng konti yung kay EJ. Na ganun, na parang magiging pambattle pa rin yung dating. Tulad nung ginawa ni Vitrom na, EJ ako na lang, wag na ang Sierra Madre. Parang ganun na, parang ano ba, nagkakaroon pa may mga icebreaker din si EJ na ano. Although mayroon siyang pinupunto, may mga icebreaker siyang ganun na para hindi maboring yung ano, mga tao. Tandaan mo, kung di pinapatay ng Amerika si Ninoy, hindi magkakaroon ng revolusyon. Kaya ano, Hindi ko alam kung pinapatay ba. Putangin na, wala akong alam sa ano. Pinapatay ba talaga si Ninoy pre? Kwento niyo naman. laban? Pinalitan ko na yan, brother. Pag sinabi kong EJ, sabihin nyo power. EJ? Power! EJ? Power! EJ? Power! Wala nang matatanga yung mga mali mong binibitaw. Ngayon alam na ng lahat, marami ka lang nililigaw. Kaya nga lahat madadala, ultimo pati ikaw, pag narinig mo na yung pinaglalaban mong people, power ang sinisigaw. Gandang punto rin yun. Saka mukhang magandang pantapos na yun ng round eh, no? Putangin na yan. Maganda yun. Pag narinig mo yun. Ano? Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo, makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan, tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. I am not the one to fuck with. Ano? I am not the one to fuck with. I am not the one to fuck with. Putang ina. I am not the one to fuck with. Putang ina. Fuck you. Okay. Thanks. Flip top, Vitrum versus EJ Power. Mag-ice mo beses para sa kanilang pareho. Tangina ngit. Tingin ko ano. Di ko tayo nang haba pala ng round 2 ni AJ, no? Putang ina, 6 minutes ang puta. Ano ba yung boto kanina sa round 2, Tay? Bitrom na pala yun, putang ina. Ang haba, puta. Pero pakiramdam ko pre, round 3 ano yun. Tingin ko lang, no? Magka-roommate man o hindi, tingin ko mukhang EJ Power yung round 3. Mas natripan ko yung ender niya, saka mas natripan ko rin yung mga icebreaker na nilalagay-lagay niya. Parang ganun. Napaka-solid din ang punto. Kumbaga puntuan na eh, no? Parang ito yung punto ni Bitrom bilang aktivista. Ito naman yung punto ni EJ bilang militar. Walang tama sa ganun eh. Hindi, may tama din naman siguro. Depende sa ano. Pero mukhang, alam niyo yun, mukhang may tama sila sa utak. Hindi, tingin ko ano, na nagawa naman nila, na-perform nila na maayos yung sarili nilang mga dapat sabihin sa taas ng entablado ng flip. Dapat may mahirap anuhin yun. Kumbaga lumutang na lang din siguro yun nga, yung mga konting birada ni EJ na ano. Yung ender, isa pa yung ender. Tingin ko mas maganda yung ender siguro ni EJ kung battle rap. Pero mas maganda din yung ender ni Vitrom. Hindi, maganda din yung ender ni Vitrom kung tungkol sa bayan. Parang ganun. Pero solid pre. Tangina, classic na laban to. Para sa akin ito yung Battle of the Year ko pre. Hindi ko alam kung magkapantay ba yung Tipsy di Mot dito sa EJ Vitrom or mas umangat ng konti itong EJ Vitrom. Hindi ko lang matansya. No? Pero parang
Ganun sila. Battle of the Year to para sa akin. At pagkatapos nito, may special mensahe rin si Sir Glock 9 para sa atin lahat. Pero ang boto ng Orado, 3-2, magigay para kay EJ Power. Solid na laban, pre. Putangin na. Ayan na natin yung Urado. Putangin na, sino ba ang mga Urado dito pala? Ayan, una si Zayt, si Sir Plasma, si Harlem, si JBL Aku at si Sir Loons. Solid, classic na laban. Putangin na. Wala na ako ibang pwedeng sabihin dito kundi ang lulupit nyo pareho. Vitrom, EJ Power. Di ko alam kung magre-retire na ba to si Vitrom kasi mukhang magsabi siya na yun nga, matalo daw, di na babattle. Pero sana wag, pre, no? Kasi yun nga, madami pa siyang laban na dapat labanan, parang gano'n. Ito naman si EJ Power, parang may tira talaga, parang gusto niyong malupit talaga, pre. Hindi naman natin may kakaila yun. So, classic na laban. Maraming salamat Flip Top, maraming salamat EJ, Vitrom, lahat ng Flip Top staff, Kuya Kebs, lahat. At putay na, isang oras lampas na tong video natin. Maraming salamat sa mga kasabay manood, pre. At dahil dyan siguro, mayroon akong ano dito. Isabihin nyo, tangin na, sige, magpapalaro tayo dito. Pero sabihin nyo na lang siguro ano ba? Ano kaya maganda po tayo? Sabihin nyo na lang siguro joystick. Tapos may premyo yung makakuha. So, pipin ko na lang. Thank you. Yeah.